Ay, mga kaibigan, alam nyo, hindi ito bago na kung saan, nung isang araw at nung mga nakaraan linggo, nagpakalat ang mga Duterte vloggers na kung saan nakaratay na daw si Pangulong Bongbong Marcos sa sakit daw na kanser or malala na daw si Pangulong Marcos. Pero sa ginawa nilang ito na pagpapakalat ng mga maling impormasyon, mga kaibigan, ginulat sila ng ating Pangulong Marcos na kung saan nagsalita ang Pangulo ng jumping junk, tumalon-talon at tumakbo na ang ibig sabihin ng kanyang ginawang yun, kabaliktaran ng mga pinapakalat na maling impormasyon na siya daw ay nakaratay na at malala na, lahat ay napasinungalingan. Pagpapakita lamang na fake news ang ginawa nila. Kalakip ng paninira sa gobyernong ito. Alam niyo po, kung may makita man tayo na mga balitang ganyan sa mga social media at mga vlogger, suriin po natin na mabuti. Ito ba ay lumabas sa news? Ito ba ay naibalita? Ito ba ay naisulat ng mga kilala na mga media personality? Pero kung hindi naman naisulat at hindi lumabas ito, suriin natin ng mabuti kung kapanipaniwala. At kung walang announcement ang Malacanang, huwag po tayo maging biktima ng mga maling impormasyon. Ang mga kababayan naman natin, kahit ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Nakasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. Mga ganun. So that's all these reports has been going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But you know, Maintenance medicine, sir? I'm sorry? Maintenance medicines? Maintenance medicine for, no, I have, okay, 2. One for gout, which is lopurinol. Nasa lahi namin mga Ilocano magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jacks? Army doesn't. I can do the Army doesn't. Army doesn't ako kuminsan. Alright, anyway. Sa gitna ng rumaragasa at tila koordinadong pagpapakalat ng maling impormasyon, muling napatunayan na ang katotohanan ay hindi kayang itago ng kahit anong filter o edisyon ng mga vlogger. Noong isang araw, ika-30 ng Abril 2026, humarap si Pangulong Bongbong Marcos, PBBM, sa publiko upang tuldukan ang mga nakababahalang balita na siya raw ay
terminally ill, naghihingalo na at hindi na makabangon sa ospital. Nilinaw ng Pangulo na 3 buwan na ang nakakalipas mula nang huli siyang tumapak sa ospital. Ang dahilan, isang routine o CT scan upang kumpirmahin na siya ay ganap ng magaling mula sa difficulties. Para sa kaalaman ng lahat, ang difficulties ay ang pamamaga o inspeksyon sa maliliit na putschis, diverticula, na nabuo sa dingding o kolon. Bagamat masakit ito kung hindi maagapan, ito ay hindi kanser at lalong hindi nakakamamatay kung bibigyan ng tamang gamot at diet. Maliwanag na ang pahayag ng mga doktor, magaling na ang Pangulo sa sakit na ito. Malayo ito sa malisyosong naratibo ng mga kampo ng DDS na pilit pinapakalat na ang Pangulo ay may colon cancer. Ang ganitong uri ng paninira ay hindi lamang kawalan ng respeto sa tao, kundi sa isang direktang pag-atake sa estabilidad ng ating bansa. Hindi lamang sa salitang pagpinabulaanan ng Pangulo ang mga chismis sa isang sorpresang pagkakataon. Nag-demonstrate ang Pangulo ng jumping junk sa harap ng media. Ang aksyon ito ay isang simbolikong resibo na siya ay may sapat na lakas, malayo sa imahe ng isang taong nakaratay. Inamin din niya na siya ay balik sa kanyang strict diet at regular na exercise at ang tanging iniinom na gamot ay maintenance para sa gout at exploitation, mga karaniwang kondisyon na kontrolado at hindi nakakahadlang sa kanyang trabaho. Nakakalungkot na sa kabila ng mga ebidensya, marami pa rin ang mga tagasunod ng mga Duterte o mga DDS ang tila nagbubulag-bulagan. Sila lamang ang nagiging biktima at instrumento ng mga fake news peddlers at mga vlogger na ang tanging puhunan ay paninira sa administrasyon. Ang pagiging uto-uto sa mga maling impormasyon ay isang malaking banta sa ating demokrasya. Ang mga vlogger na ito ay kumikita sa bawat click at share habang ang publiko naman ay nalalason ang isipan ng puon at kasinungalingan. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang Pangulo ay nasa stable at health condition. Siya ay may sapat na kalusugan at mental na kapasidad na pamunuan ang Pilipinas. Tungo sa pag-unlad, huwag tayong magpapaloko sa mga manatibong niluluto lamang sa mga troll farm. Sa panahon ng teknolohiya, ang pinakamabisang sandata natin ay ang mapanuring pag-iisip. Huwag magpapanin-paniwala sa mga fake news. Maniwala sa nakikita, nararamdaman at sa katotohanan ibinibigay ng tunay na resibo.